Yo, 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 yo! Welcome back dito sa aking reaction video. At may kasama ulit ako, Luminous! Palakpakan natin si Luminous. Yan, Luminous, kumusta? Bumati ka muna sa ating mga nanonood. Yun, what's up sa lahat ng nanonood ng reaction video ni Kashernan, Luminous Renzi. Yun, Pulorap Battle League, Daya Podcast. Yeah, shoutout sa Pulorap Battle League. Siyempre, sa Pulorap Battle League, si Luminous Renzi ang isa sa aking... actually, siya talaga pinagkakatiwala ako sa ngayon sa mga match-up, sa iba't ibang bagay pa. Tapos sa podcast, kasama ko rin siya. Siya yung nasa likod ng camera sa mga ginagawa ko. At yun, gagawa na namin tong Isabuhay 2025 Finals, Katana versus Lipcram. Napanood ko to, pero hindi ko tinapos. 'Di ba? Nauna na kami lumabas. Kasi nung pinapakinggan ko to, medyo hindi ako satisfied sa mga naririnig ko, lalo kay Lipcram, kay Katana. Parang pero para sa akin mas lumang si Katana doon. Pero hindi ko na siya tinapos kasi para sa akin alam ko na kung sino yung mananalo. Tapos lumabas na ako kasi mahirap maipagsiksikan sa mga audience, maiipit ka. Kaya ang ginawa ko nung round 3 na ni Katana, lumabas na kami. Pero yun nga, alam ko na kung sino. Para sa akin, alam ko na kung sino mananalo, which is si Katana yon. At di naman ako nagkamali. Pero ayun, iba yung live, iba yung video, kaya eto. Tara. Ayun, kaya pala si M-Site yung nandyan kasi si Boss, bago pa simulan yung pag-record nung video, todong sinusubukan niya na ibalik yung boss niya, pero hindi na kaya talaga. Kaya merong sub. Andito si M-Site. Ahon, Day 2! Nandito pa rin kami sa The Tent, Las Piñas, Isabuhay 2025 Finals. Mag-ingay para sa parating nating laban! Siyempre, maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa buong liga, buong taon, sa lahat ng Flip Top staff, sa mga partners natin, siyempre sa mga brand partners natin, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta sa loob ng napakaraming taon. Isabuhay Finals sa kanan, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Lipcram! Sayang ang mga pinagpaguran, may isang araw naman na pwedeng ang lahat tapunan. Kung yan ang pinagkukunan pang abot sa iyong magulang, pero dapat ang sarili wag na wag mong pagdamutan. Shoutout sa tita ko sa Taiwan, tita Gina, Tibes 13, Tansahud, Velasquez Pride, OG Secret, Boss J Veterano, kaya Tinika, Jan Tadius, Joshua, Rafael. Terno yung sweater tsaka sombrero. Bago ng real joke Bago siya nga eh. Parang wala ata ako niyan. Hindi ako Kahit nung nabigyan. nakita ko nga rin yung live, sabi ko, ang ganda ng outfit o ternong sweatshirt, pati sombrero. Hindi ako nabigyan ni ni Senyo tsaka ni Ben. Ang nabigay lang sa akin yung yung Joker tsaka Harley Quinn. Anyway, magkakaroon ako niyan. Pero ibang kulay. Pagka ganyan kasi nasuot na ni Lipcram, pangmanyakis siya. Yeah! Sa kaliwa naman, galing din ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana! Di mababali ang prinsipyo magapang ka man tulig. Kahit nalapagan mo pa ako ng daang bulig. Ulit nakapawis pitangin Ang ganda nung tulig, bulig. matig. Kahit nalapagan mo pa. Para kay Katana! Di mababali ang prinsipyo magapang ka man tulig. Kahit Di mababali ang prinsipyo. Sabay tulig. nalapagan mo pa ako ng daang bulig. Kahit lapagan mo pa ako ng daan-daang bulig o yung libo. O hindi, yung nakatali. Isang bulig o nakataling pera. O kaya may ganyan pala kanta si Katana. Ulit nakapawis pitangin mapanakit. Boy, bawal dito ang tanga. Huwag ka sa amin maglalapit. Katana galing ng Las Piñas. Game. Nanalo ng toss coin si Lipcram. Pinili niya mauna si Katana. Una panat para kay Katana. Isabuhay Finals. Pakayarano. Let's go! Yo. Linggong-linggo andito kayo. Yung respeto nyo ba sa akin matagal nang nawala? Imbis magsimba, personal ko pa kayong pupuntahan. Alam nyo, pag Sunday, madami akong ginagawa. Ito yung sinasabi ni Ninya Sandeas. Na, Na nakakalimutan na ng mga MC na meron silang fan sa camera. exactly, parang nung napanood ko nga rin nung pag-upload, nung Pasko,
parang hirap na hirap si Kuya Kibs Oo. kumuha ng angulo. Ano na eh, actually, parang, ando tayo, ini-entertain mo yung mga nandyan sa live, pero, ang kalaban mo, nasa harap mo. Parang piniplease mo na kasi yung audience eh, para makakuha ka ng, ng audience eh. Yung crowd, piniplease mo na, pakinggan nyo ako pakinggan nyo ako. Pero, yun nga, mas maganda talaga kung i-spit mo yan sa kalaban mo, wag buong rounds nakatuto ka dyan. Kasi may fan ka nga, sabi nga ni Ninya sa Dehas, meron kang mga fans dyan sa camera. At yun ang nakakalimutan na ng mga MC. Pero at dagdag ko lang, sa mga foreign league, sa URL, KOTD, ang setup talaga ngayon, yung camera nasa crowd na. Okay. Ano yung setup? Tapos, Okay. ano ba yung parang magandang example? Yung Tayrak chess versus Loaded Lux tsaka Hollow Dadon. Okay. 2v2 na sa URL. Okay. Tapos may camera sa banda ng crowd, so kuha yung stage. Tapos Okay. meron pa din dito sa baba na Oo. ilalim. So salitan. Kasi okay, parang sa kanila, gets. sanay sila na parang ang format nila doon sa crowd talaga nakaharap. Oo. Hindi tulad sa atin na nag-umpisa tayo na sa flip top na One cam. One cam tsaka pabilog lang. Oo. So kailangan harap sa harap yun. Oo. Kasi, kaya feeling ko kaya ayaw din magdagdag ng camera nila Enigma. Sa live lang, may yung camera. sa LED. Kasi mas classic yan para sa kanya. Yung one cam lang talaga. Oo. Naalala ko yung PSP, yun nga pala yung pinagayahan. Yung may ganun, camera ganun, sa ganun. harap. Okay. Pero yun nga, dahil nasa flip top ginaganap yung battle na to, wag kakalimutan na may fans sa camera na. Ito, kami. Oo, online. Tara. Eto, lalaban pa sa akin. Dia o si Hades ngayon. Kaya kahit mag-Kratos ka pa maya, walang laban niyang pag-God of War mo sa Papa Jesus na masama. Out game! Deserve ko kaya itong finals? Oo. Siguro, may konting tsamba, aminado. Ikaw, depressed lang si Van kay Looney. Buti nga di ka ginaya, sinipot niya pa din tayo. Nandito ka ba para mag-champion? Yun lang yung rason mo sa pagsalang. Ako nandito para patunayan kahit bulol, hindi hadlang yung kapansanan. Sino ba first round nito? Si Aubrey? Sa battle nyo nga puta, ikaw pa yung binata. Ako first round ko si 30 at alam nyo naman yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Simpleng punchline eh, no? Parang si Katana lang yung isa sa mga effective na nakakagawa nun eh. Oo. Nadi-describe mo sa 3D bilang aggressive na Bisaya, tapos punchline siya. Oo. Tama talaga. Tangina. Na hindi mo siya hindi mo siya pinaka parang hindi yun yung pinaka gusto mong gawin. Pero alam mong ewan ko kung alam ni Katana na tatama yung ganung punchline na Ang tawag niya simplex. Simplex? Simple pero complex siya pakinggan. Okay. Simple lang yung linya pero complex siyang pag pinakinggan mo tatama magiging punchline pa rin. So diyan magaling si Katana sa mga simplex na linya. Mga parang hindi mo alam kung sinasadya ba o hindi. Okay. Simplex. Simplex ang word sabi ni Luminous. Mismo si Van, na mukhang walang malay. Anong nakakatakot dyan? Ako hanggang ngayon, tangina, nabilis pa din tibok ng puso ko pag naulan. Mamumuntikanan ka pa ni Van. Tangina naman, isa buhay pang-apat mo na to. Kung ako nakalaban ni Van, pagtapos ko ibadi bakit palo mo pa sa'yo. Malapit daw sa kanya yung unang dalawa niyang nakalaban. Kaya hindi pang tournament yung mga bana at ba't kay Van ang ina mo pa din? Huwag ka na magpaliwanag. Ganda nung silip niya doon. Actually, ganun din nakita ko nun yung kay Van eh. Na parang ako nung gumawa ako ng prediction, sabi ko parang malapit sa kanya, sabi niya nga sa battle. Tingin ko kay Van siya magtotodo. Pero pagdating do parang hindi pa rin. So parang ang tumatak na sa akin nung nanalo siya at magpa-finals. Kung sinasabi niyang totodo na siya kay Van at ito pa rin yung performance niya, posibleng ganun lang din yung gagawin niya sa finals. Kaya ako pinili si Katana. Kasi tangina, yun na nga yung pagkakataon para patunayan mo na hindi ka pala tumodo doon kasi malapit sa iyo. Yung dalawang una. Oo, yung dalawang una pero wala, ganun pa rin yung nangyari. Kaya sa akin,
ramdam ko talaga na kung ganito lang performance mo sa semis at sinabi mong todo yon, putang ina sa finals kung ganyan pa rin hindi ikaw ang uubra. hindi uubra. Bobo ka? Sino bang tinalo netong malakas? Sayad? Nasa third round, di na naman nagkabisa? Sa maestrong round 1 pa lang, pagod agad? Tang Buwang inang gusto na agad magpahinga? GL? 3-2? Bakit malakas ba yung buga? Eh kaya mo lang naman natalo sa GL nun, di pa siya nun marunong magmura. Kailan pa nagmura si GL after na nun? EJ Power. Mga bandang EJ Power. Oo, pati yung oo nga. Sa Vitro, yung mga bandang Ayun, parang may hindi naman totally damay, parang may mga nababanggit na rin siya na hindi niya karakter. may angas na. Oo. May angas na. Mga ganung Oo. moment na. Mahirap din kasi mag-stick dun sa paninindigan mo. Kailangan mo mag-explore. Pero balik tayo dun sa ano yan, no? Ang kulit, no? Kasi yung mga binanggit niya na ni Katana na tinalo ni Kuya Lipcram, mga ano talaga eh. Mga solid na MC. Oo. Sayad, Oo. GL, Oo. sining isa, Sak. si isang maestro. I mean, malulupit talagang MC, pero ginawa ni Katana ng ano, no? Mukhang wala lang. Oo. Parang hindi, gago, panalo ba yan? Parang ganun yung ginawa niya. Oo. Parang mukha niyang, walang kwenta yung panalo. Kahit malulupit naman talaga yung mga Oo, tinalo. pwede. Maganda yung ginawa niya na yun na para kasi yung iba, kung ikaw yung baba na to, tinalo ko si ganto, tinalo ko si ganyan. Sa kanya naman, Nagmukha niyang mahina yung ganun gawain. kung paano niya i-deliver. Parang tinatanggalan niya ng visa yung Okay. yung ganung angle. Okay. Malupit yung Maganda rin tong taktika niya. Actually, ang mahalaga para sa akin talaga ang round 1, mahalaga yan para sa pagsiset ng momentum. Mahalaga. yan. Kilatag mo yung mga Kailangan mo munang maset yung momentum na nandito ako sa stage. Akin tong araw na to. Kasi pag laylayiwan mo, maapektuhan yan hanggang dulo. Pero na lang kung setup yun na kaya mo nilaylay kasi may 2, may pasabog ka sa 2 at 3. parang ano ba yan? Parang Poison Burns Plaridel. Oo, parang gano'n. Oo, naalala ko na. Isa yun sa pinakamalupit na. Oo. Yung parang bigla niyang kinat, parang... Hindi, nag-joke na ako sa round 1, hindi na ako mag-joke sa semis. Oo. Yun yung punchline niya. Parang sinadya niyang, hindi ko alam kung sadya ba o nag-joke talaga siya, pero sa pagdating sa round 2, nag-scheme siya na, nag-joke siya kay Sixth Threat, nag-joke siya kay Luxuria. So, nag-joke na siya nung round 1 nung quarterfinals para hindi na siya mag-joke sa semis. Oo, kaso nag-choke. Ang ina kasi mga bars yan, kung babasahin ko sa papel yung sulat mo, kasulaan ko sino sumulat neto, masasabi kong baka pwedeng sulat to ni Calix Casper o Hespero, Class Gio Supremo, mga bagong MCs na may talento, pero ano pang lyrical sa technical na yung techniques pare-pareho. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Isang atin sa mga matututo sa katana. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Bars ko, Oy, ganda mas solid. nun. Susupot-supot ako yung parang matalas. Tsaka Panukpok na labaha. pamukpok at labaha. Pangtuli. Oo, pantuli. Ang ganda nun. Ang ganda nung nilalaman nun. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Saktong siya pa yung katana. Ganda nun. Bars ko, mas solid pa sa mga sinusumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Nagiging punchline na si Plasma pagdating sa Love Life Bars no? Yung nakarang zoning, nung nasa Taiwan ka, hindi rin ako nakanood, di ba? Parang may nakita akong isang tropa nagsabi, parang kahit walang battle si Plasma ng isang araw, bodybag siya kasi parang lahat ng battle damay siya. Tangina, no? Parang, kung si Badang, pag sa battle, si Badang yung parang basihan ng pagiging mahina o tanga ka. Si Plasma naman yung pag sa Love Life, no? Sa babae, putang inang yan. Sa horrorcore kasi, ginawa tuloy ganun. Pero ayan, Guardian Sir Plasma. Ganun mag-bars. Hindi yung kung sila minamani mo, ibahin mo si Juggernaut. Ang tagal kong iniisip nun gago. Minamani mo, Juggernaut. Di ba si Juggernaut, although andun yung Nut. Si Juggernaut yung sa X-Men. Sa X. Sa X-Men si Juggernaut Pero pakinggan natin kung paano niya nakisasilip yung angulo na yun. Pala, Juggernaut, nyam, mani, pasampal nga ako. Kung may wordplay na maganda, meron ding pangit, yung saan niya mabaho. Iba yung mahirap mag-gets kasi malalim, sa mahirap mag-gets kasi malayo.
Mhm. Ang daming boy gustong mag-champion ka kasi matagal mo na daw deserve. Tanginang paliwanag naman, Brad. Ano, para maging deserve ko din, gayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Maging tanga ako ng mahabang panahon, makontento sa mga kampiyon, pumalakpak. Paulit-ulit sumalo ng bola kay Enigma na di ko magawa na masalpak. Napakalaki mong palpak. Imagine mga bagong pasok pa sa'yo ang nagsasabi, kung di ka lang tanga sa panahon namin, di mo na kailangan makisali. Di mo alam pakiramdam ng bago dito, laging kinakabahan. Ako napapadasal na lang ako palagi na sana humaba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag Kung kailan seryoso na biglang babanat ng ganong jokes no? Gago eh. ba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag mong isa buhay, lahat yun sinabi mo, taon mo yun. Tangina. Ako nung sinabi kong siguradong finals yung patutunguhan ko, andito ako ngayon. Yeah! Parang mas may isang salita siya pagdating sa battle. Tsaka ano yan, parang dun nakikita na kung gaano ako kagaling. Oo. Na pag sinabi kong unang buwan ng taon na finals ako ng isang buhay, magpa-finals ako. Ganun ako kagaling, ganun ako katiwala sa skills ko. Ganun ako ka-confident na Magagawa ko oo, na magagawa ko habang si Lipcram, taon ko to. Lagi. Every isa buhay niya. Baka daw di ako tumodo, kalugar yung kalaban. Oo, taga Las Piñas nga kami. Pwedeng taon nga to ng Las Piñas. Pero akin lang tong gabi! Wala! Medyo awkward yun. Kabe! Parang napaliwanag ni Katana yan, yung ganyang moment niya. Oh. Parang may nagtanong kasi sa kanya sa comment section na, sa live niya ata, na ano yung pinaka-pinagsisisihan niyang moment sa battle. Ah. Yung battle niya kay Joss. Marami siyang ganyang moment eh. Yung napiyok siya. Oo. Sabi niya, sa sobrang adrenaline niya daw, sobrang excited niya, nakakalimutan yung uminom ng tubig kahit hindi niya round. Okay. Pag round ng kalaban, nakatayo lang siya, imbis na mag-refresh siya ng lalamunan. Hindi niya nagkagawa, kaya may moment daw na pumipiyok siya sa paos tsaka tuyo ng lalamunan. Pag nasa battle ka kasi, Pero ang awkward nun kung kailan andun na yung yung climax eh. No! Nga to ng Las Piñas. Pero akin lang tong gabi! Wala akong pake kung pagsilipang kalaban, mahanapan akong butas. Di naman ako kaya niyan ibaon. Isa lang kailangan kong butas, yung pagsasalbakan ko sa iyo pagkatapos kitang ikahon. Lipcram ng nuira ba ngayon? Ulol kahit kailan pa tumataon. Tandaan mong nuira ka lang undo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ganda nun! Ang ganda nun! Tangina, new era ka lang, malakas ako sa kahit anong panahon. Ang gandang set ng momentum nun. Which is, kung nakasubaybay kayo sa battle rap scene, totoo. Kasi, pandemic days natin sa Pulo, nakikita ko na yung mga battle ni Katana sa, anong liga to? Basta liga na may beat. Tapos nakalaban niya doon si Unico. Na malakas talaga. Imagine, mga 5 years ago. Bumabattle siya na naka-multi, malakas yung punchline. So, totoo na malakas siya sa kahit anong panahon. Noon man hanggang ngayon, na nasa isang buhay siya, totoong malakas siya sa kahit anong panahon. Undefeated pa rin siya, di ba? HCU. Kaya niya kayang panindigan yan. Mahirap yan. Ano yan eh. Actually, pagiging undefeated, para kang may bit-bit na na pasan sa likod. Si Mot, ilang taon niya nang pinapasan yan. Actually, si Mot gusto niya makaramdam ng talo niyan sa flip top para mawala na rin yung bigat. Yung pressure. Pero dahil hindi siya natatalo, putang ina. Parang yun eh, alam mo yung sa Squid Game, yung pera sa taas, pag may namamatay, nadadagdagan yung pera. Ganun yung nadadala ni Mot, ganun kalaking milyon. Tapos bumibigat din habang tumatalo. habang may napapatay siya. Galing nun. Pakinggan natin. Pero overall ng round 1 ni Katana, para sa akin, magandang set ng momentum yon. Pero hindi pa natin pwedeng husgahan dahil hindi pa natin naririnig yung round 1 ni Lipcram. Tara! Sumigaw na naman ng papiyok. Tangina mo, yan sinasabi ko sa iyo, yung sigaw mo pambakla. Ganyan si Hades sa ilalim pag nagapangan ng daga. Ano? Tsaka, Ganyan parang tinis niya yung quotable na line ni Katana na sanay si Hades sa ilalim. So parang ganyan si Hades sa ilalim man ng kama, ng lamesa, pag nagapangan ng daga.
Kasi ang una pumasok sa isip ko, Hades, tubig. Paano nagkadaga doon? Hindi, si Hades ay... Hindi, si Hades ay sa impyerno. Oo, si ano pala, kapatid pala ni Hades, si Poseidon. Sa tubig. Oo, si Poseidon ang nasa tubig. Si Hades, kaya ilalim dahil impyerno. Siya ang hari ng impyerno. Yun, So parang tibis niya na ganyan si Hades sa ilalim pag nagapakan. kaya pumipiyok. Okay, gets. Magandang rebat din. Naalala ko na yung si Hades at si Poseidon kasi nanonood nga ako ng Ragnarok. Yung Ragnarok. Ando si Hades, si Poseidon. May bagong ano nga ngayon, may bagong season. Yun, na pinapanood ko ngayon. Anyway, tuloy natin. Bago ko i-battle tong gago, bago ko pa i-battle gago ka, Luns. Alam mo nung nakita ko to, nung nasa likod ako nito eh. Mm. Day 1 to, di ba? Day 2. Day 2. Nandito ka sa gilid. Sa may tapat ng flip-top beer. Nung nakita ko to, sabi ko talo to. Seryoso, Sorry. talo to. Ginawa niya yun kay M-Site eh. Oo, yung finals na. Oo, nung nakita kong nung tawag na ito kay M-Site, Luns, parod ka ba? Di sila okay nun. Kaya ito, naipagbate, ewan ko, nagsorry ba siya? Naipagbate, naipagkamay. Nung nakita ko to, sabi ko, putang ina mo. Pangitain. Deja vu. Pangitain to, sabi ko, Pero, ang ano lang no, ako bilang Battle Rap fan, masaya siyang makita. Kasi, kita ko rin yung kita ko rin kung paano bago sila magkaroon ng issue, kita ko rin kung paano pinupuri lagi ni Looney si Kuya Lipcram. Kung gaano kagaling sa battle rap, kung gaano kagaling magsulat. Tapos nagka-issue sila, so parang bilang battle rap fan, may parang yung parang idol tsaka susunod sa, yung kasunod ba? Oo. Tapos nagka-issue or nagka-away, parang may lungkot bilang battle rap fan. So, yung ganyang moment na makita mo mag-appear sila sa harap ng stage ng isang buhay finals pa, may tuwa pa rin bilang fan. Pero yun nga, ang kulit lang, kasi dalawang beses yung ginawa yan, dalawang parehas na finals. Anak ni Looney, no? Pero nga, nung nakita kong kinamayan, sabi ko, naku po, Deja vu. pangitain to. Tsaka bakit ting battle finals pwede mo naman sa ibang pagkakataon, 'di ba? Marami namang event yan si Looney. Diyan pa talaga ako kailan finals pangitain tuloy. Tuwa si Alden Richard. Si Bruce. Doon pa lang may nanalo na. Pero feeling ko rin yan niya. Bukod sa ganung approach na gusto niya talaga may pagbate. Yung moment 10 pang ago ng momentum. Kasi nga. Ang pang set ng momentum. Parang tangina, kasi Looney, okay. So, may issue kami, Looney, nakipagkamay ako. Parang yung crowd tuloy mas magfo-focus sa material niya. Kasi nakipagbati kay Looney. Siguro sobrang lakas talaga nito, sobrang talaga ng material. So, maganda siyang pang-agaw ng momentum. Okay, ng time na yan. Tama. Actually, to tournament to eh. Lahat na pwedeng technique, dapat gawin mo dyan. So, yun yung isa sa nakita kong rason sa technical side naman na nakaago ka ng momentum, na pagkamay ka lang kay Looney, two rhymes ka lang, sigaw yung crowd. So, parang naago mo bigla yung momentum. Pwede. Maganda rin. Pero pangitain yan. Yo, nakakatakot na sana to si Tulok. Kaso yung naging agresibo ka, gago, nakakain mo yung buhok. Kuya, pwede pakat? Yo, alam kong lugi ako dito. Kasi yung isa buhay, aking nirecap. Pag ako nabulol, may bawas puntos. Pag ito nabulol, tanggap ng flip-top. Effortless yung battle rap kahit hindi na siya magsikap. Sana all anak ni God walang iniisip na sleep-ups. Ang hirap mong kalaban, brother, kakampi mo yung mga to. Kapag kami ganyan sa battle, may starter ka na, bro. Isipin mo naman si Harlem, nag-effort, patang ina mo, nabanggitin yung moisturizer, may patunayan lang sa'yo. Alam mo ba sila bumibilib kapag tuloy-tuloy ka? Kasi nagagawa mong itawid kahit bulol-bulol na. Kasi ano bang malakas sa isang battler na yung komedya ay pang bata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba? Ano bang malakas sa isang battler?
Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper tang inali yung tama. Ano bang Tangina. malakas sa isang battler na sa angle ay Anong reference yun niya? Yung leg ang tama, basketball Oh, yun. Di ko, parang nasabi rin yun ni Kuya Mot, di ba? Sa ano yun eh. Pag sa basketball kasi, tapos tulad yan yung mga larong yung palaray, basta pustahan yun, yung dayo-dayo. Tulad, may mga napapanood ako nun yung talagang pisikalan. Hindi naman totally pang Mindanao, hindi ganun. Hindi ganun ano. Yung talagang malakas tapos puntos. Yung mga dalawahan, tatluan. Kaya sinasabing leeg, minsan gumaganon yung iba. Ano yun eh, talo. Parang, ayun yung isang word ng basketball na bodybag ka. Pero parang may basketball vlogger din kasi na parang yun yung signature line niya. Yung alin? Yung legan tama. Parang, Ayun yun, ano ibig sabihin nun? Kumbaga parang natarian ka eh. Parang sa ano, Sa manok, sa sabog. sa manok, naliigan. Yun. Okay. Yun, balang dali ka, nadali ka. Oo, yun. Diya ay pang bata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba. Ano bang malakas sa isang battler? Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper tang inali yung tama. Oh, Ano bang connected pa kay Casper. Double sword siya. No? Binadibag ni Casper tang ina, leeg yung tama. Ang alam mo naman ng pang-asar kay Casper, leeg. Double meaning siya. malakas sa isang battler na sa angle ay sagana? Kung kay Pistol yan na master at ngayon kapangkapa niya, ano bang malakas sa isang battler? Kung ginagawa niya, inagawa na. Special lang yung karakter pero walang special sa Katana. Yung mga napulot mo sa main door, tinagpi-tagpi mo lamang, boy. Pagtapos ko sa prutas vendor, may estilo na chatsoy. Tapos ako yung puro making, halos wala na daw nagbago, kahit tanggalin yung making ng sisibak pa rin to gago. Tingin mo yung ginawa niyang angulo na yun para sa'yo, tumama yun? Alin niya? Yung parang yung sinasabi niya, yung estilo mo, hindi naman sa'yo lahat yan. Ako, personally, ito hindi ko mag-gets yung angle kay Katana na galing kay Pistolero yung estilo niya. Ako lang personally, bilang fan din ng battle rap, hindi ko mag-gets kung paano nila nagkaroon ng comparison yung Katana Pistolero. Gets ko yung estilo ni Kuya Pistol na sobrang effective talaga nung lalo na sa buhiran niya. Pero hindi ko mag-gets na kinukumpara siya kay Katana. Kasi parang saan, sobrang iba. Sobrang iba yung approach ni Katana sa approach ni Kuya Pistol. Pero hindi ko sinasabing pangit. Hindi ko lang mag-gets yung malayo eh. Parang hindi ko mag-gets yung comparison. Tapos, Tsaka parang sinabi din ata ni Katana, ewan ko kung saan niya nasabi na parang iniidolo niya si Pistol. inangle din Kuya Ice, di ba? Ni Kuya Saint Ice. Na yung estilo mo, Harlem at Pistol. Di ba? Parang inangulo. Pero ako di ko mag-gets kung saan di ko makuha yung pinaka-turning point kung paano na kumpara. At the same time, kung tinatanong mo yung angle, sa akin, hindi ko siya mapupuntusan kasi yun naman talaga yung art eh. Yung art or yung battle rap, gano'n naman talaga siya nag-work Na kung sino yung mga idol mo, sino yung mga una. Ma-adapt mo yun. Hindi man magagaya mo ng buo. May mga piece by piece ka na makukuha dun sa mga idol mo. So parang, kasiraan ba siya pag nag-adapt ka ng estilo ng mga idol mo? Sa akin hindi. So parang yun, hindi ko lang din siya kayang puntusan sa ganong angle na normal siya eh. Parang siya ng evolution ng art. Yung ganun. So kung ako hindi siya effective para sa hindi siya. Sa akin din hindi. Pero yung sasabi mong bakit nakukumpara si Katana kay Pistol, parang umaaminado rin si Katana na idol niya si Pistol. So siguro dahil doon parang sasabi, si Pistol ginagaya mo. Pero ito yung parang maraming special kay Katana pero maraming special skills pero walang special kay Katana. Yung parang sinasabi niya nga dito na lahat ng karakter mo galing sa iba. Bago ka naman nag-battle rap, may pinanood ka eh. Yun nga yung mismong point. Kahit si Lipcram aminado siyang loony ang ginagaya niya. So parang kung re-reverse natin yun, meron ka ding may ganung punto ka rin. So para sa akin, yung tinatawag na angle-wise, hindi naisip sa round 1 na yun. Kasi hindi matalinong angulo yan para sa akin. Nasabihin mo sa kalaban mo na yung estilo mo, halo-halong ganito. Kasi lahat naman tayo may pinaghaluan, may pinagayahan. Hango sa kung ano mang estilo or kanino mang MC na mas nauna sa atin na nagalingan tayo. Kaya mag-a-adapt tayo kung ano yung meron sila, yung good characteristic. So yun nga,
yun. Parang hindi siya effective yan. Oh, Angle-wise. actually, tatama rin kay Lip Ram yan. Pabalik, no? Pabalik. Boomerang Oo, pa yun. bubumiram sa kanya kasi si Looney ginagaya niya eh. At the same time, pwede naman sana yung ganyang anggulo kung sobrang kati mong madidiin. Yun din, isa rin yun sa parang, isa rin sa mga factor yan sa mga pagpili ng angle na, kung mipili ka ng angle na alam mong hindi naman talaga dapat ka angle-angle. Yung mga ganun yan, no? Yung angle na, hindi mo talaga to angle eh, pero gagamitin ko. Kailangan mo siyang bigyan ng buhay talaga. Kailangan mo siyang buhayin, ipamukha mo talaga na effective yung sinasabi mo. So, gets ko yun yung sinasabi mo na kung gagamitin mo siyang angle, kailangan sobrang creative, Sobrang creative. Room shaker. Ganun. Napakaganda ng pagkakakonstruct. Para hindi masilip. Oo, Hindi pero kung masilip. sasabihin mo lang na yung estilo mo galing kay ganito, ganyan, dami ko nang narinig niyan. Tatama din sa'yo yan para sa akin. Pabalik. Oo, lalo 2 minuto na lumilipas. May mga magaganda naman siyang nasabi, pero ang haba na itong angulo na to. So, hindi siya epektibo. Nasayangan ako. Sumampa ako ditong pamilyado, pero ngayon ay single na ako. Pakilala mo sa akin ate mo, papakitaan ko kayo ng bago. Kasi si GL na daw yung bagong meta. At kung malakas nga tong punyeta, dapat na call out ka na niya. Habang ako, tamang jakul lang sa kubeta, wala akong dapat patunayan sa kanya. Kasi ako yung dahilan kung ba't lumakas siya parang Thanos. Na-motivate ko ng maayos at mas sumikat yung pangalan na shoutout pa ni Leo Marcos. Naalala ko yun, nanonood kasi ako lagi ng content ni Makagago tungkol kay Leo Marcos. Sabi ko kasi nung may sakit ako, di ba? Yun ang pampatulog ko nung bago ako ma-confine. Putang ina, no, na shoutout. Yung mga nagtitrip sa comment section nila. Dumaan lang sa feed ko. Oo. Clip. Pati kasi si Katayang Montana, sinoutout din na puto. Ginagawin ito mga ito, pinagtitripan eh, no? Oh, pinagtitripan na lang si Leo Marcos, gago yun. Alanakaw na pera na ngayon, GL. Sino ka ba? At yung Supremo at yung Supremo at tulala, binatel ko kaya na-build up. Mga tinalo mo, nagtampo na. Pinersonal mo daw kasi, Brad. Inspirasyon yung ambag ko sa mga nangarap at nagsikap. At pag hiningi ko yan sa Apex, mababalik ko yan sa flip top. Actually, ang ganda nito nung narinig ko to. Ang katinan. Ang katinan. Hindi na para sa amin manggaling kung ano yung sitwasyon na sinasabi ni Kuya Lip. Pero, tangina kung alam niyo lang kung gaano kati yung linya ni Kuya Lip na yan. Lalo yung Supremo, binatel niya sa Motus. Si Tulala, binatel niya sa Pulo, na malaking bagay talaga. At dagdag pa natin si Spero na binatel niya sa Blackout. At si Rhyme na binatel niya rin sa Pulo. Nasa flip top na lahat ngayon. So, ang gandang angle. Magandang angle. Kumaga parang, pag ako bumabattle sa ibang tao, nabibigyan ko ng break. Inspiration. Ikaw, nabibigyan mo ng sama ng loob. Maganda yon. At the same time, yung bagsak ng punchline, pagka hiningi ko si Apex, mababalik ko sa flip top. Yun lang. Yun lang angulo na yun. Yung medyo, dahil ba sa'yo, mababalik yan? Pero ang ganda, parang medyo siya, kung angle-wise siya titignan, ang gandang yabang. Magandang yabang. Magandang yabang. Paano nga pag nailabas niya? Oo, no? Pakaganda ng verse na yan. Pag nagawa niya pala. Gandang yabang ng tangina, ganito ako kalupit. Pag ako, kaya akong ibalik si Apex sa flip top. Ikaw, pag may kalaban kang tropa, nagtatampo, sumasama loob. Pero ako, nabibigyan ko ng magandang break. Maganda yon. Solid nun. Dala niya. Nakakita ko sa timer nito nung unang panood ko, 3 minutes per round pala sila, no? Parang hindi kasi nasabi nung hindi nasabi nung intro. So, ang finals pala ay 3 minutes per round. Puta, pang 2x2. Hindi 2 minutes na regular. So, okay din na 3 minutes. Kasi parang yung kila Tipsy D nga ata, 5 minutes per round yun, no? Tipsy D Looney, 5 minutes. So, ngayong isa buhay na 2025, 3 minutes per round. So, okay din na na adjustment. Pang 2x2 pang 2x2 na oras. Ito ba yung para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus? Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Okay din yun. Kasi nung narinig ko yung yung laban niya parang kay Saint Ice, kung paano niya murahin ng Diyos, hindi tama sa akin yun. Hindi ako totally 100% na maka-Diyos. Pero naniniwala ako sa kanya. Hindi ako yung palasimba, hindi ako yung makikita mo laging ganito, hindi
Hindi ako ganun kabait na tao, pero naniniwala ako na may lumikha at please wag niyong mumurahin. Kasi kung walang lumikha o walang creator na nagbabantay sa mundo natin, matagal na sumabog ang araw sa sobrang init niyan. Kung hindi kinokontrol ng lumikha yung araw, na dapat hanggang dito lang init mo, kung walang kumukontrol na makapangyarihan dyan, sabog na yan. Superior being. Kung walang kumukontrol sa buwan, kung walang kumukontrol sa gravity, kung walang kumukontrol sa dagat, sa ulan, sa kidlat, na kaya namang kidlatan yan lahat ng bahay. Ay nako, meron tayong creator, meron tayong most high, merong mas makapangyarihan sa lahat. Hindi man natin nakikita pero maniwala kayo, totoo yan at wag niyong babastusin. Kung atheist ka at hindi ka naniniwala sa Diyos, itaga mo sa bato pag nagkasakit ka, sasabihin mo sa sarili mo ng pabulong o sa sarili mo lang, sana gumaling ako. At di mo alam, nananalangin ka na. Ang gandang angle ng nung ganun, yung Relief Cram na para sa battle, Mumurahin mo yung creator. Mali yun. Actually, ang dami kong kilalang mga kaibigan ko na hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero nung nagkasakit yung isa sa kanila, napapost yun, sana gumaling ka na anak. So, kanino ka nananalangin? Kanino mo siya sinasana? Kanino mo siya hinihingi? Meron tayong creator. Atheist yun. Hindi naniniwala sa Diyos, pero napasana, gumaling na anak ko. Sana gumaling ka na, anak. Yun lang. Lagyan lang dun sa doon lang, yung ganong kaikling angulo na yun, kasi Diyos yung pinag-uusapan natin. Kulang pa yung minuto nyo. Hindi ako ganun ka relihiyosong tao, pero naniniwala talaga ako na meron tayong creator. At least, kung sa battle rap, babastusin nyo siya, pag-isipan nyo maigi. Wag dyan. Baka Master Day yung moment kayo. Lagyan nyo ng limit ang battle rap, please lang. Yung kung inaantay nyo yung salitang karma, please, wag nyo antayin yung karma na yun. Baka di nyo kayanin. Minura dahil sa bagyo. Kaya kung humingi man to ng sorry at dumaan sa prayer yan, sana sagutin ka din ng Diyos ang buhay, weather lang. Ang ganda nun! Connected pa rin sa Diyos, weather, kung saan si... Minura dahil sa bagyo. Oo, bagyo. Ang katinon. So, grabe puntos yun sa akin. Solid yun. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede niyang ulitin yung Las Piñas at alisin niya yung sapote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yung hulmahin ka niya ulit at tanggalan ka ng bigote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede kang patawan ng kamatayan at sa susunod mong rounds, pwede kang atakihin ng biglaan pero di ko aasa to sa Diyos. Magiging patas to sa'yo. Kung tutubusin ka man ngayon, Lord, arbor ko na to. Ako papako dyan sa cross. Base sa kanyang binitawan na walang ibang magtutubos sa ginawa niyang kasalanan. Kaya paano ka magdarasal sa sitwasyon na mas kailangan kung di ka niya pakikinggan dahil hindi mo siya kailangan. Katinon. Ito yung tinatawag na angle wise. Ito yun. Magandang angle. Magandang angulo. Maganda siya. Sobrang talagang alam mo kay Katana lang yun. Sinulat yun para kay Katana. Tailor-made. Ano yung tailor-made? Tailor-made parang pag nagpatahi ka ng suot, di ba? Pang akin lang. Di ba tailor, yun yung nananahe. So tailor-made, Pasadya. So pag yung mga angle na tailor-made, yun yung ibig sabihin niya. Parang pasadya lang, para lang dun sa, hindi applicable sa ibang kalaban. So tailor-made yung ganong angle. So talaga, ito yung pang isa buhay. Hindi siya yung in general na Generic angle. na angle. Generic hindi. So nabawi ni Lipcram dito yung kaninang yung mahabang digital moment niya. tsaka yung maraming style na ginaya si Katana. Nabawi niya to para sa akin. Ganda nun. Kailangan. Ito ba yung tatapat nyo sa akin? Para lamang magpasikat sa slogan kumalas? Kung komportable sa ilalim, di na para pamurahin mo yung nasa itaas. Damn! Para manalo damay Diyos, halos hindi nag-alinlangan. Si Enigma nga na atheist, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na. Kahit atheist naman si Enigma, naniniwala siyang may Diyos eh. Alam niyang may Jesus. Pero hindi niya totally... Parang yun nga yung punto ng pagiging atheist eh. Ang pinapunto ng atheist is
ina-acknowledge mo na meron. Meron. Pero hindi ka naniniwala. Oo. Yun yung parang pinakapunto ng atheist. Iba siya sa, tama ba? Tama ba yung ano? Iba yung antichrist eh, sa atheist eh. Oo. Tama ba? Hindi ko medyo nalilitaw dun sa, kasi may iba't ibang sector, may atheist, may agnostic. Mm. So medyo nalilitaw. Ang agnostic, hindi ka sure. Walang religion. Oo, walang wala. yung agnostic, walang religion. Oo. So, yun. So, yun nga. Ang parang pinaka punto ng atheist, ina-acknowledge mo na meron, pero hindi ka naniniwala. Oh, at saka yung antichrist kasi, parang dinidisrespect mo na yung Diyos nun eh. Yun talaga, yun. Pag ayun yung anti. Pero yung mga atheists kasi, hindi naman nila dinidisrespect, pero hindi lang sila naniniwala. Oo. Pero ina-acknowledge nila na meron. Oo, kasi nabasa nila. Mm. At the same time, kaya sila atheists, may nabasa pa silang ibang libro. Yes, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na galawan. Kung sa bigayan ng TF, doon mo sabihin, boss, hindi kita kailangan. Pinakita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cap. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin lang runner-up. Yung tatlong Tangina, ganda nun. Yun na. Sa akin, yun na yung nagdikta ng ano. So, si Kalining round 1. Mm. Yung punchline na yun. Yun na yung parang mag-set apart ng round nila. Ganda nun. Punchline na yun. Ganda nun. Isang buwan kang tumakbo para lang gawing runner-up. Damn! Yun yung wala kay Katana. Nung first round. Sa first round. Maganda yung mga anggulo mo, may mga makakatikang, may mga nakakatikang, yun. May nag-New Year na. May mga makakatikang anggulo pero iba yung kay Lip Crowd. May ano siya, may magandang punchline. Apan ko Yung tatlong laban ko mahina, pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako, ikay hati-hati na lang. Di ka namamalikmatang, ito na yung lip cram na pang tournament, kararating pa lang. GL parody? Zorro parody? Actually, bago siya marami nang gumawa. Nung araw na yan. Day 1, day 2, no? Ang dami. Pati ano, yung ayun, yung Bisaya, saging. tsaka di yung ano yung habang skin ni GL na ano, start pa lang ng round 3. Para din yung ahon. Para sa akin na hindi siya ganoon kalakas sa pandinig kasi ano na gasgas na nung ahon 16 yan eh. Zorro, etc. Saging, pinaka-epektibong saging bars na narinig ko kay Terdy. Kay Terdy at the same time sila una eh. Tawan-tawa ako nun. Yung putang ina. Mahilig pa naman ako sa katawan ng saging. Parang ganun ganda nun, tang ina. Nagparo din ng Zorro. Baka sabihin nyo, ang chip, pinakita ko lang na yung katana kayang ma-handle yan ng lip. Flip top game! Oh! Yun. Yung kung gagamit kayo ng mga parody, ng ganong angulo, sundutan nyo na magandang punchline. Katana kayang i-handle ng lip. Which is, kahit yun yung mismong punto na ni GL dun sa battle niya kay Rafian, na may isa, sa lip merong katana, parang isa buhay finals, na flip ni Kuya Lip ng maganda, ma-handle yung katana, yung lip ng ganda. ito yun eh. Siya yung katana, ito yung lip. Ganda. Zorro, ayun na yun. Ang gandang punto. Ang ganda. Parang perfect yung pagkakatahi. Yung pagkakatahi ng mga thoughts. Ganda. Nandito na tayo sa main course. Asahan nyo, wala tong tapon, bawal na yung lame boss. Yung komportable sa ilalim, binaba ni Kratos. At kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos! Mula sa Blade of Chaos, gamit ni Kratos yun eh. Hindi ako familiar dun niya. Sa pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong sa mga nanonood, ayun yung gamit ata ni Kratos, yung parang paganon, pa letter C. Okay. kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos! Kung hindi ayun yung pa letter C, oy baka ayun yung mahaba. Kasi naglalaro akong God of War eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa mga sandata niya. Yun ang hindi ako familiar sa ganung mythology, Kratos, Hades. Hindi ako familiar. So, nung narinig ko siya, sabi ko, magandang comparison kasi kung si katana, yung si Hades may katana, si Kratos may Blade of Chaos, pero hindi ko talaga siya alam. Pero mas mataas kasi si Hades kay Kratos. Ay kay tama, mas mataas si Hades. Si Hades kasi Diyos yan eh. Si Kratos hindi siya Diyos eh. Siya ang kumalaban sa Diyos. Isa siya sa kumalaban sa Diyos.
Mula sa iba't ibang bathala, lakas ng tangan kung sandata, buburahin kita sa mapa, marapat lang na si Katana mamatay sa ngalan ng espada. Kang ina, ganda nun. Yun niya. Para alam ko, ano yun eh. Namatay sa... Gaya ng espada. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kanino. Parang pelikula ba or sa pelikula ba siya galing o sa libro? Yung ganong linya, mamatay sa nga ng espada. Hindi ko alam yun. Pero parang base pagkat na ako mga Lito Lapid na pelikula ganon or FPJ, yung ganong linya. Round 1, kanino ka? Lip ako yan. Ako din, Lip. Lip Cram. Yung hanggang doon sa moment na isang buong tumakbo sa isip ko hanggang para gawing lang runner up. Medyo dikit pa eh. Mahirap pa mag-decide. Pero nung binitaw ni Kuya Lip yung punchline na yun, parang yun yung nagdikta na okay, kanya yung round 1. Oo. May room shaker siya na ganong punchline. So, malinaw Lip round 1. Nung live kasi iba eh. Para sa akin, parang 1-2, kuha ni Katana eh. Nung live. Pero eto, pagka narinig mo talaga siya ng mas reaction video, mas tutok, lip cram. Although, yun nga, yung anggulong na nagbumiram sa kanya, yung ginaya yung estilo, nabawi eh. Kasi kay Katana, paangat pero plain, wala siyang mga room shaker na punchline. May mga punchline na tumatama. Hindi siya ganun kakati. Pero kung angle ways nga, lalo yun sa Diyos. Ano na, parang inaalog yung ulo mo nun eh. Parang sinasabunutan. Gago ka, may Diyos. Pero ikaw ba ya? Isa yan sa napansin ko eh. Lalo na pag nasa live event tayo. Nakakapagod no sa live event. Na minsan baka maging factor siya sa judging. Na-imagine mo ilang battle yung ahon? 8 battles. Wala. Pang buong ahon, 16. Pang 16 na battle to, 2 araw kang babad sa battler. Parang hindi ba pang mauuma yung tenga mo sa pakikinig. Kasi ako, literal nung moment na to, nung Katana burst lip, pagod na yung katawan ko eh. Anong oras na yun eh? Mag-11. Tapos yung utak mo, pagod na rin kakarinig ng mga bars sa battle. So parang hindi ba siya magiging factor pagdating sa judging na napapagod na yung physical tsaka yung utak mo sa kakapakinig. So naisip ko lang siya nung after ng ahon pag uwi natin na pwede siyang factor eh sa judging or sa panglasa ng mga tao eh. Napagod ka na eh, tangina, yung iba dyan, launa pa lang ng tanghali nandyan na, tas 11 na, 10 hours nang nakatayo. So parang ang hirap na, yun yung mga factor na siguro hindi makita ng audience online. Kung bakit sa live na nanalo si ganto, sa live na nanalo si ganyan, hindi makita ng ibang nasa online yun kasi wala sila dun sa moment na hindi sila pagod. may mga literal. factor na gano'n eh. Pagod, minsan may init, minsan gutom. So, hindi nila nakikita yung ganong factor. So, nasingit ko lang kasi naisip ko nakakapagod yung buong ahon. Tsaka yung makakita ka ng malakas na battle bago ikaw, nakakasira ng momentum din yun. Yun, isa pa yun. Isa pa yun. May tangina sinundan nito, GL Poison. Bago to GL Poison. Oo, GL Poison, lakas ni Poison. Parang yun nga. Pressure. Parang nabubog yung tenga mo. Oo. Nabubog yung tenga mo sa malalakas na bar. So pag narinig mo yung sunod na battle, kahit malakas naman talaga siya, feeling mo, dahil hindi lumibel dun sa unang mong napakinggan na battle, feeling mo mahina tuloy. So yun lang, nasingit ko lang na mga intangibles na na bagay na hindi nakikita ng mga nanonood online. Pero ayun nga, round 1, malinaw lip cram yun. Lip cram din sa akin. Mas nakuha ni lip cram. Baga, kung si Katana nagsiset ng momentum, si lip cram gusto niya kunin yung round 1. Ganun kasimple eh. Ganun ko siya nakita. Round 2, Katana. Pakinggan natin. Yo! Tangina, sinisita pa yung pagmura ko sa Diyos. Oo na, sige na, ako na yung kontrabida. Kung alam mo lang yung totoo, utos lang naman yun na Enigma. Etong champion ng Gago. hindi pa pala champion. Basta sa akin, lapnos. Sa sobrang lakas ko, inaaway na ako ng mga makajos. Yo! Pag lumabas daw yung lip na nakalaban ni M-Site, lahat daw all in sa'yo. So ano yun? Huli ka nilang nakitang malakas 4 years ago? So 4 na taon ka ng sakto lang. Tas tingin mo, kaya mo ako sa battle mapadapa? Eh di ka nga nanalo sa bata kung si M-Site eh. Sa master niya ba kaya? Pagsabayin ko ba kayo eh?
3GS, kupal niyang mga yan. Ano gusto mo, kwento ka na mismo? Kasi nasabi niyo lang na wala ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito. Siya na lang nagsasabing 3GS pa siya. Kala nyo walang makakabisto. Umalis kayong lahat sa 3GS, tas iniwan nyo mag-isa si Castillo. Oo nga pala, walang laban ni Castillo, Repen Repen 3J. 3J. Oo. Kademonyo! Laban ng Oo, kay Kilan. Oh. Yung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'ng kademonyo yan? Diba inaway mo? Tapos nagbakumbaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tapos inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Yun. Ganda nun, ang ganda nun. Kaya no, okay na ata, kinamayan ka na. Angas, gagi, di nagalit. O ano pa inaantay mo? Huwag ka na mahiya. Awayin mo na ulit! Oh, tangina. Tapos maglungkot-lungkutan ka ulit. Yung kunwari, agrabyado ka. Tanggapin mo dispensa ko, Luns, tao lang. Hindi ka tao, diablo ka. Nagpabiktim pa nung di sumipot. Down payment, ang tagal niya nang nakuha. Nung hinahanap ka, gising lang daw niya. Tinga, may muta. Gago. Ginawa niya yung kay Van. Oo. Oo, ginawa niya rin yun. Kasi, Ano ba tayo, si Chloe ba yun? hindi, yung may muta ka. May muta ka sa mata, oh. Ah, Ay, hindi, oo. pag silip ka laban mo, mahahanapan ka ng muta. Oo. So, ginawa niya rin. Ginagawa Binalik, niya. Oo. Pinakita niya rin sa tao na kaya ko rin naman gawin eh. Pero hindi mas agresibo, mas pa-joke. Kaya, hindi ba open si Lip? Ay, bravo. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka naman kay Looney galit eh. Yun lang yung mas madali. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang bumoses, naluto yung kumo, finals ikaw dapat dumiretso, pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Tahimik lang yan, pero sa loob-loob niyan kay Pistol, yaw, di ba sabi mo luto? Di ba para sa'yo, ako dapat yung panalo? So di ba dapat, parang tayo dapat yung finals? So di ba dapat hati pa din tayo? 200,000 yun, yaw. Gahamang ka talaga. Batok mo, kulay egoy. Mamatay ka na sana. Tangina mo, baboy ka, kamukha mo si Gameboy. Diba? Sa mga 3GS. Alam nyo bang nag-live to ng laseng? Nung gabi, pagtas ng laban ni Pistol at ni Saki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Ang lungkot nagbubukas ng tigpipisong happy. Yan, another simplex na. Oo, yan. simplex, Simplex oo. lang, di ba? Ano, naiintindihan mo, magigets mo, pero bar. Sobrang simple pero complex yung bar na yun. Ang lungkot happy, gago. Ito yung simplex na sinasabi mo, pero room shaker eh. Yun yung parang punto ng simplex eh. Simpleng linya to lang siya pero kaya mo siyang gawing punchline na malakas eh. Hindi siya malalim, wala siyang layer na quadruple meaning, triple meaning, pero kaya niyang maging room shaker. Actually, hindi mo siya intention maging room shaker eh. Yung mga ganun. Para sa iyo kung pag sinusulat mo yan, simple lang talaga eh. Tao ang magdidikta kung anong linya siya. Pero ang lakas ng ang lakas nun, ang lakas. God. Pipisong happy. Habang kayo nagse-celebrate, Alfonso, Coke, Andox, ang daming nakahain, Brad. Hinayaan nyo to mag-isa, nagla-live, naka-MP lights, pulutan, Juggernaut. Tangina! Connected sa kanina, di ba? Yung Juggernaut daw. Gago. Ang sakit ng ginawa sa'yo eh, no? Ginawa kang patay gutom. Siguro muntik mo nang ma-block. Kasi syempre, di mo siya kayang diretsuin. Sasabihin mo lang, yung Facebook mo, na-hack. Tas kayo, kala nyo naman, maliit na bagay lang. Teka lang, dapat di siya naiyak. Tol, kahit maliit na bagay, pwede pa ding makasakit. Parang unanong may dalang itak. Yung mga ganyan ni Katana yung ano. Tangina, di ba? Yung mga ganyan ni Katana yung puki na yun ang hindi mo alam kung saan galing. Yung parang kayo, yung battle na kay Merench na ano, pinatikim ka ng hotdog na may buhangin. Oo. Yun, tangina yung mga ganong moment ni Katana yung ano. Save ko lang to. Maganda to pag thumbnail. Tangina. Pero solid yun. Putangina yung
maliit na bagay pag Nakakasakit nakasugat, pa rin. parang kunanong may itak. Gago yun. Yung mga joke ni Katana na ganyan, may aftershock eh, no? Hindi naririnig sa sa first, hindi masyadong marereakan sa first sa Oo. unang pandinig. May aftershock ang puta ang kupal eh. Kaya takot na takot ng masaktan eh. Lagi akong dinadasalan, ayaw niya daw ng personalan. Eh anong tawag dun sa ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yang Wan? Yung anak niya ulay violet, kakulay ni Barney, oh? Talagang di ka napigilan? Tas kabadong nag-e-explain sa akin, deserve niya naman yun. Ang dating ikaw pa yung napilitan. Tangina. Gago, Yan. pinili mong manakit, alam mo lang na may balik, kaya ngayon bait-baitan. Di mo ayaw yung bastusan ng anak, undot, takot na takot ka lang mabawian. Grabe to. Grabing angulo yan. Grabing punto yan para sa akin. Ang kate niyan, makati sa akin yan. Kahit di mo ako sabihan, di ko gagawin yon. Di naman ako ikaw eh. Pati bata matatamaan. Eh kahit nga buhay yung sanggol pa din yon. Pag binanatan mo, paano yung lalaban? Damn! Tapos ikaw takot na takot masaktan. Deserve mo naman eh. Tutusin, dapat mo nga yun maranasan. Anak nga ni Yang Man, kung nadinig ka lang, masasaktan din kahit wala siyang kasalanan. Wala naman talagang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan sa'yo si Looney, si Pistol, si Yang Wan, ako, yung Unano. Ang gago. Gago, grabe yung round 2 ni Katana ko. Ang gago. Kuwang-kuwa. Putang ina, ang gago. Parang ang ganda ng pinapamukha niya dito. Wala namang may kasalanan sa'yo eh. Ikaw ang problema. Ikaw ang gumagana. Kung off-cam at akong nakakarinig ng sinasabi niya, nagigets ko kung bakit. Wala talaga kahit pakalungkatin. Kahit isisi mo pa sa lahat yung mga di mo kayang tanggapin. Kahit ano pang laro sa salita o kahit ano pang pagpapabiktim dito ang gawin. Ang Unano ay Unano kahit pabaliktarin. Actually, ang katinasana nung pinupunto niya, binigyan niya ng icebreaker na punchline. Di ba? Puta. Pero maganda sana yun. Para sa akin, may bali. Pero mas maganda sana kung diniretso niya sa mas makating, mas makating punto na punchline. Pero okay pa rin naman. May icebreaker kasi nakuha na naman natin yung pinakabuod ng mensahe. Ang gusto niyang sabihin. Pero kung mas makati sana, parang explode na malaki talaga yon, na malakas. Sayang. Pero hindi pa rin sayang, malakas pa rin. Tapos na? Ang lakas ng round 2 na yun. Malakas yun. Walang dull moment. Kailangan tapatan ni Leap from to. Round 2 niya. Tanginan to, gago di ba ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Nawakan mo mukha ko, pakurot ako ng bigote. Kasi may grass cutter. Yo, round 2. Siguro ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hades sa ilalim. Tangin ang slogan niyan, pang-aso. Napanood ko mga laban mong antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, wala akong battle na bungal ako sa video. Nag-i-spit, open na open, talagang pasok lahat ng hangin. Binibigkas yung katagang walang makakaharang sa akin. Itong laban... At yung laban na ito kay Kilua, yung Chicago Bulls na short, tinerno niya sa Nike Cortez. Ano ka, Mexican varsity? Yung pamorba ng Jolot Mexicano, bakit mo ginago-quiz? Ano tawag mo sa forma mo? Chicano Bulls? Chicano Bulls. Yung swelas pa, bukang-buka. Kita na yung sakong aba. Ano bang akala mo sa outfit? Labas yung paa? Outfit. Pero superstar yan sa laglagan.
Yung kasabayan niya doon, si Tutoy. Si Amok. Si Kekek. Tanginang mga MC yan, ang perfect. Yung venue, may nagtitinda ng kwek-kwek, yung line-up, Katana versus Kekek. Tangina, tirik yung araw, nagbabattle sila doon. Umula nung umambon. Kaya pala malakas ka sa kahit na anong Anong panahon. Tangina. Tapos 2 beses nagkampiyon. Kailan? Saan? Sino kalaban? Ba't di mo mapangalanan? Lubusin mo pagmamalaki. Di niya masabing no-namer yung kalaban at yung liga ay laglagan. Nakakahiya kasi. Kampiyon na uhaw sa recognition para masabing epic chong. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Mula laglagan, ikisa... Ano yun? Kinakaladkad yung... Kaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Ano ibig sabihin nun? Parang, yung validation parang yung pagkilala sa'yo ng tao. Oo, yung validation gets Tapos ko yun. kinakaladkad ko na lang yung validation kasi wala namang bearing yun. Parang ano ba, bike, pag walang bearing, di ba hindi ko gulong yung gulong? Kaya Pag walang kinakaladkad. bearing, kinakaladkad mo kasi nakastock yung gulong eh. At the same time, ano, yung bearing. Ibig sabihin, wala namang halaga. Walang bearing eh. Pag sabi, kunwari, sa flip top yung mga 2v2 battles, hindi naman siya recorded sa standing eh. Walang bearing yun sa standing mo. Okay. One on one lang yung nasa standing mo. Okay, So, okay. ang gandang linya na kinakaladkad yung validation kasi wala naman bearing yun. Wordplay siya sa bearing. Bearing, yung bearing yung parang pinaka nagpapaikot sa Sa gulong. gulong, tapos bearing na hindi counted. Ganda nun. Maganda nun. Mula laglagan, ikisan, gimbalan, bakbakan, bardagulan, motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mong pagbabattle, 7 beses kang naging rookie. Tagal mong nasagap ng radar. Magpasalamat ka kay MZ Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating draft selection. Ngayon pa lang natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating... Ngayon pa lang to natatag. Tumatatag o tumitikas, natatag sa Facebook. Ngayon pa lang to nami-mention. Ganda rin nun. Okay yun. Palang natatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Rayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbus, Parang Benji Rayala lang. Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana, kung pataliman ng suntok. Sino ba si Kimbo Slice? Si Kimbo Slice ano siya? Boxingero? Hindi, sumikat siya sa US nung time na pausbong pa lang yung internet. Okay. Kasi gangster siya eh. Ang ginagawa niya, sa bakuran, sa isang bakuran ng isang bahay, magkatropa, nag-invite sila ng mga, hindi man gangster or taong kali din na, tara suntukan tayo 5 minutes per round, walang gloves. Tapos, ang mananalo ng $100, is either knockout or suko yung kalaban. Parang nakita ko nga yung memes na yun. Tapos ginawa niyang content yun. Isa sa mga ginagawa niyang content yun. Suntukan lang. Suntukan lang. Talagang siya, nakadurag siya, nakamaong na short, tapos Okay. walang top. Laki ng katawan niya talaga. Nag-viral talaga siya. Sa US, pag sinabi mo yung word na Kimbo Slice, kilala talaga siya. Yung itsura niya. Matikas. Matikas talaga. May mga discover siyang naging UFC fighter. Tapos si Dana White, yung presidente ng UFC, parang nung una, hate niya si Kimbo Slice na hindi ka naman trained fighter eh. Magsuntukod ka lang sa kalye. Pero nung nakita ni Dana White na ano talaga siya, talagang may market. Fighter, tsaka fighter talaga. Oo, so may market talaga. Kinuha niya sa UFC, si Kimbo Slice. Lumaban. Dinaan niya sa Ultimate Fighter. Si Ultimate Fighter ng UFC para siyang PBB style. Okay. May 2 team, tig 10 fighter, tapos every week may laban, tapos hanggang sa championship, 2 matitira tig isang team. Reality show siya, yung Ultimate Fighter. Doon niya sinalang si Kimbo Slice. Ano nangyari? As parang nanalo ng una, tapos natalo ng pangalawa, so na-evict. Pero pinabalik ulit ng UFC, rektang laban ng UFC. Pero dahil hindi naman talaga siya trained fighter, tulad ng mga fighter na teenagers pa lang, nagtitrain na, sana yung baga, sana yung katawan. Oo. Mabilis siyang hingalin. Mabilis siyang hingalin sa ring hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa puso. Kaya syempre Black American. Hindi man natin ini-stereotype
yung mga Black American. Pero syempre, kung Black American ka sa USS, galing ka sa mga projects or sa squatter area, hindi rin maganda yung environment mo. May droga, may bisyo. So nagkasakit siya sa puso hanggang sa yung huling laban niya sa Bellator, parang kakompetensya ng UFC na liga. Talagang yung round 3, nakakaawa na. Sila dalawang magkalaban, hingal na yung suntok. Tapos namamatay siya, 40 plus lang siya, 450 plus. Okay. Na sa puso. Pero yun nga, yung context niya na Kimbo slice. Kasi kaya siya na bansagan na slice. Kasi pag sumuntok siya, nagkakat talaga yung basag talaga, kaya siya nabansag ng slice. Nag-slice talaga yung mukha ng kalaban niya. Punit talaga. Punit talaga, as in punit talaga. Okay. So yun yung Kimbo slice. So sa mga fan ng ng combat sports, sobrang sikat si Kimbo slice sa kanila. Okay ko. Okay. Matagal ko nang naririnig yung Kimbo Slice, hindi ko siya kilala. Kimbo Slice versus Katana kung pataliman ng suntok. Kaya pataliman kasi pumupunit, tumihiwa. Kimbo Slice versus Katana kung pataliman ng suntok. Utol Type versus Enigma kung paramihan ng bokbok. Utol Type. Pang super saiyan yung estilo ko. Alam yan ng presidente habang dihamak ang disipulo. Sa planeta nyo na berde. Kaya ang makuha Dende niya to. yung titulo, para sa akin di po pwede. Kasi bago ka maging ganap na piccolo, magpalakas ka muna, Dende. Si Dende, yun yung batang, parang bata nila, yung pinakabata kala Piccolo. Hindi ko Sa Namek. Si Dende, siya yung pinakabata doon sa Namek. Yung Namek sila Piccolo, di ba? sila yung green, oo. Si Dende, siya yung pinakabata. Ito si Dende, pakita ko sa'yo. Si Dende. Hindi kasi hindi ako fan ng Dragon Ball, ng Slam Dunk. Dati kasi pag nung bata kami, asaran namin, kunyari, pag pagpangit yung tropa namin, tangina mo, kamukha mo si Dende. Ito si Dende. Okay. Yan, siya yung So, bata. batang Namek yan siya. Batang na make yan. Ito siya. Sino ba yan? Ay, baka may ito. Yan. Sila Piccolo, yun. Siya yung bata sa Namek. Sa ngayon, paborito ka ng tao, pangalan mo, pinagsisigawan, pwede mo yang gawing sandalan. Habang ako napuno ng issue, nadapaman ay bumangon, pinakunat na ako ng larangan. Di ko man naranasan mahalin ng tao, madalas mang pagkaisahan, tanggapin nyo na lang yung katotohanan. Na mula nun, mas ginagalingan ko lalo at di na ako nagpatalo, yun ang di nyo matatawaran. Kung ikaw dumanas na ito, puta, magagawa mo ba yan ngayon? Yung bagyohin ng pagdududa, naniniwala lang ambon. Tumayo kong hari sa aking kuta. Ako rin yung sandata at kampon. Wala mang title to sa turna, matagal nang may puso ng kampyon. Kung tingin mo matibay ka ngayon, ito biggest flex ko sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site. Tama ba yun? 2 beses nag-virals? Tama yung word? Dito lang best finals siya, sabi niya. Finals ba? Matibay ka ngayon, ito biggest flex ko sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site, may mga humanga sa aking husay. At napanalo ko yung battle ko sa personal kong buhay. Na wala man mga tunay, nagawa pa rin magpugay. At higit pa yon sa hangad mo na titulo ng isa buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutsa, binabaha din ng tanong. Nagtagsibol, nagtaglagas, patuloy lang na ng baon. Sabihin mo sa akin sino sa atin malakas sa kahit anong panahon. Kung mas patok ka sa panlasa, ako'y wala namang reklamo. Sa'yo na pagtingin ng masa, sa akin yung tenga ng hurado. Simpleng lohikang malinaw, isasampal ko sa mukha mo. Sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalba ng tao. Kanino ka? Round 2 Katana. Katana ako. Mas mas maganda yung angle, tapos mas maganda ang nailatag. Oo. Mas maganda rin yung ender. Oo. Na yung sa... Walang dull moment. Kay Lip meron eh. Tsaka yung angulo niya, yung drama bars niya, yung may mga naipanalo na ako sa buhay, mga ganun. Although, ginamit niya yun para ipamukha din sa kalaban niya kung sino ka ba at sino ako. Ganito yung level ko Oo. sa rap, kahit may mga pinagdadaanan ako sa personal na buhay. Pero hindi siya pangkitil eh. Hindi siya pang tournament. Hindi siya pang Gets tournament. naman yung punto ko, gets din kung bakit siya
nasama sa material kung bakit dun dinaan ni Kuya Lip yung material niya. Pero hindi siya pupunto sa tournament. Sa akin din hindi. Kasi mas maganda kung yung angle wise nga mahalaga yun eh. Oo. Tsaka yung pagkakalatag ng mga angulo mo. Yung all round 2, yung round 2, yung buong round 2 ni Katana. Lalo yung mga simplex niya na may room shaker. Tapos yung mga basta ang dami, walang dull moment, solid. Ender kay Lipram may mga tulog pa. Although consistency nandun naman. Oo. Pero alam mong ang tagal ng pinakamagandang punchline. Tsaka ano yan, siguro sa akin, yung ganong angle, siguro kulang lang ng premise, ng paliwanag sa umpisa, kung bakit dadalhin sa ganong angle. Tama. Parang si Meng ang isa sa parang nagturo sa akin ng ganong setup na kung may gusto kong angle na iba to, na tingin mong effective siya, bigyan mo ng magandang premise, ng magandang explanation, bakit ka nandyan, ba't yung angle, kung tungkol saan. So wala may magandang premise para hindi mo gugulat yung tao, bakit nandyan ka na sa angle na yan? Storytelling mahalaga. So kailangan mo siyang bigyan ng magandang explanation, kailangan mo siyang introhan ng maganda. Na feeling ko hindi nagawa ni Kuya Lip ng ganun kasi hindi niya na-emphasize na kung ano yung issue. Kahit alam naman ng karamihan kung ano yung mga issue niya. Doon sa mismong moment, hindi niya nasabi kung anong issue na pinagdaanan niya, kung bakit siya nabash, kung bakit siya sinubok ng panahon. Yun yung parang kulang. Wala ng premise. Kaya hindi rin ganun kalakas kung may mga punchline na nasa dulo, hindi rin ganun kalakas na tama. Kumbaga sa annulment, eto na, kasi kakapanood ko lang nung Anne Mary na palabas. Sabi nga nung abogado doon, para makuha mo yung boto namin, paiyakin mo kami. Ayun yung sabi doon. Baga, ikwento mo sa amin kung bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin, kaya ka makikipaghiwalay, dahil depressed ka. Walang context. Oo. Ito, depressed ako, wala na. Ganito ang tama. Hindi ko na po kilala yung sarili ko, pinababayaan na yung sarili ko, mas siya na inuuna ko. Ikwento mo sa amin para kung naikwento mo sa amin yung pinagdaanan mo at kung anong pinakabuod nun, tas biglang sinabi ni Lipram yan, pasok yun. Yun nga, yun yung kulang niya, premise. Kulang ng premise sa angle, dun sa angle na napili niya. Na nabigyan na siguro na-justify niya siguro na mas maayos, basta tama siguro yung mga angle na napili niya. Tapos yung mga punchline dun sa dulo ng bawat angle niya. At hindi pa rin siya pang finals. Hindi pa rin siya pang tournament. Hindi pa rin. Isa pang Pang interdivision lang siya para sa akin. Kung may ganun kang kagandang kwento na gustong ibahagi para mag-inspira, pang exhibition. pang exhibition lang siya, pang interdivision, ibang kalaban mo. Hindi siya pang finals para sa akin. So para sa akin, mas pang finals yung sulat na round 2 ni Katana. So 1 Lipram, 2 Katana. Yo, yung buong round 2 niya, halos umikot lang sa nag-champion daw o sa laglagan. Wala akong battle doon. Totoo ba? Totoo? Pag totoo yun, bali wala rin yung punto ni... Natin si Katana. Ha? Natin sa laglagan. Tignan natin. Nanonood meron siyang battle sa Liga ni Keslak. Ano yun? Nakalimutan ko yung pangalan ng ano. Laglagan, Katana. Gimbalan. Gimbalan. Tsaka yung isa Laglagan. yung kay etong kontra ata, etong Kontrabara. Yung kay Kuya Laglagan, Rap Cypher, Katana. Rap Cypher lang. pero wala siyang battle sa laglagan. Oh, Pero okay. umaten siya ng mga event ng laglagan kasi yung nag-iisang battle ko sa laglagan na acapella is isa si Katana sa nag-judge. So, tangina di ko nga alam, parang nabanggit lang sa akin Katana nung nasa event kami ng Motus. Nasa kwentuhan, sabi niya, nagkita na tayo dati, battle mo sa laglagan, nag-judge ako. Sabi ko, talaga ba? So, pinunod ko yung clip. Oo nga, tangina, wala siyang bigote. Nakikita ng buhok niya. Tapos kwento ni Katana. Sabi ko, oo nga, natin lang siya ng ano. So, saan nakuha ni Lipram yung ganung angulo? Baka siguro, nirelate lang siguro ni Kuya Lip na si Questlak kasi may sariling liga. Yung Kontrabara or kung anong liga man, is Questlak galing laglagan. Baka akala niya is under ng laglagan yung ligang yun. So, mali pa rin. yun nga yung hindi siya Hindi tumama. tatama talaga. Mas lalong na menos tuloy yung puntos. Ayun. Hindi mo naman magagawa sa live yun.
bawas Pag dagdag. mag-fact check, di ka Di mo mag-fact magagawa. check sa live. Oo. Kahit isa siya, may battle siya doon. Ako wala. Ang sarap mo ng tamaan. Sa sobrang totoo ng sinasabi ko, kaya kong sabihin, mamatay na lahat ng bumatel sa laglagan. Tangina. Ano, Ang gandang rebat nun. Ang gandang rebat nun. Ka? Yo. Ito daw yung posibleng bagong kampiyon ng batch 2015. Ulol, ang dami niyong nalalaman. Wala namang special sa inyo, Bold kay Poison, na kayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Si Cripply nga pinakamalakas yun sa inyo ha. Kala natin unstoppable na sa digmaan. Pero napatunayan natin sa tamang venue, Bisaya lang pala yung kahinaan. Naalala niyo yung pinakamalupit na freestyle sa gitna ng round? Hindi yung kay Ice ha, saan niya? Concentrate, simplicate, palpitate. Ano ba yan, Kira? Naalala ko na yun sa vape. Ginawa ko na reaction video, natapansin ko rin yun. At alam ko, nasabi ko doon na the scripted yun. Napansin ko yun. Inamin din ni Kuya Klong. Inamin Sa niya. Break It Down. Okay. Inamin niya na, tinanong ni Lumi kung ano eh. Ano ba yung sawatin niya ni Lip Crab? Ano ba siya? Freestyle ba? Parang, hindi daw. Parang sabi daw ni Kuya Lip, basta pag round 2 ko, beep ka lang. Kasi alam ko naman nag-beep ka eh. Parang, hindi mo sinabi na, ganito yung linya ko. Parang sabi lang ata ni Kuya Lip, pag round 2 ko or round ko na, beep ka lang. Mag-beep ka. Parang may gagawin ako. Parang ganun yung context pa. Si Kuya Kalong nagsabi sa Break It Down. Yung isang guesting ni Kuya Kalong sa Pero mali yun. Break It Down. Mali sa akin yun. Lalo tournament. Ay nga, yung angle ni Katana nga, yung angle ni Katana tungkol dyan. Yung Makati. Okay. Ang Pakinggan natin. nag-distract, huwag ka nagbe-babe. Ba't ka umi-scripted? Ulol, ganap na ganap ang diniliver. Tanga yung freestyle sa gitna, di kailangan scripted, ang kailangan doon skincare. Anong gusto mo patunayan? Kahit nog-nog, kaya pa din mag-exhibition. Ang narating mo, undo, nayon. Tanga, wala atong subdivision. Sabay sa uso, puta. Yung sa Bagyo, gusto pa ata daigin. Maniniwala lang ang freestyle yun, undo, hindi ka maitim. Nakaka-distract. Ano ba yun? Kala Ano ba yung tinupunto niya doon about sa skincare? Kasi di ba ang punto niya kay Kuya Saint Ice, kaya lang naman hinahangaan sa freestyle kasi pogi ka eh. Watang Rebelde nag-freestyle, pero tagal na nag-freestyle, di naman. So binaliktad niya. Oo. Dahil pogi ka, kaya may nakikinig sa'yo. Oo, kaya sinasabi ni, ganyan pa rin yung punto ni Katana na, kung mag-freestyle ka, hanga kami, kung maputi ka, kung may skincare ka, kung sa subdivision ka nakatira. Hindi. Hindi kayo makikiniwala ng freestyle. Parang ganun yung punto. Okay. So kay Katana, kay Saint ay siya connected. Do, hindi ka maitim. Nakaka-distract. Kala niya ata yung acting niya magaling. Gago, di bagay sa'yo na parang niga na bading. Niga na bading. Hayop ka, ikaw lang yung may freestyle sa gitna. Nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa. Wala ka nang ibubuga. Mas lulutang pa din ang aking round. Paawat ka naman, hinayupak. Ang inang talent yan, freestyle on the spot na nasa notepad. Diba, seryoso, pwede ba yun? Inoonsya ba yung kalaban? Tangina sa kadugaan kumukota. Maiintindihan ko ang promo pero isa buhay, hindi ka pa kaya sumusobra. Ganyan ka nakadesperado, kahit di na tama, basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Ang ganda nun, ang katinon. Hindi lang siya siguro magets ng tao na, pero sa pandinig ko ang katinon. Kasi nga, nung ginawa ko na reaction video yung Live Chrome kay Ram, nung ginawa niyo, sabi ko, napaka-perfect naman nito. Ang ganda ng setup. Ang ganda ng setup. Hindi freestyle yun. Tapos may after nun yung wag ka magbe-vape, nadidistract ako, tapos di ka makakabuo ng round, wala ka nang ibubuga. Ay, hindi. Ang ganda rin ng pagkakagamit ni Katana na para maka-advance, para maka-advance lang sa tournament, kailangan mo pang kumunsyawan ng tropa. Ang gandang ang sakit niya bilang battle MC na parang ganyan kakahina na kailangan mo pang hingin sa tropa yung panalo para lang mag-finals o mag-semis ka. Ang gandang silip na angulo. Ganda naman. Dyan magaling si Katana, sa angle. Diyan nga siya magaling eh. So, baga ganong silip.
Tanong lang, tol. Pagpatay pa nga ba ng kagrupong matatawag kung siya mismo ang nagtutok ng dugo niya ay dumanak? Tinalo mo nga ba si Klong? Kung kusa naman pala siyang umuo at pumayag, anong eksaktong halaga ng titulong? Di naman ikaw solong magbabayad. Hiram ng quarters, sakripisyo para sa semis, ikaw tumapak. Para lang di ka mamatay ng walang titulo na hawak. Yung tanong na deserve nga ba nito mag-champion? Anong sagot ang mahahanap kung mismong tumungtong pa lang ng semis? Di na yan kaapat-dapat. Huling sa buhay niya, ba't pa siya nag-champion? Ba't pa siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat mo, imbis ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Tangina. Katinon. Ito yon, bagong anggulo kay Lip Cram. Ang ganda. Kasi nga, totoo, I mean, hindi ko sinasabing ganun talaga si Kuya Lip, pero yung narrative na binubuo ni Katana, pag pinak-check mo, totoo. Kasi nga, kaya din nag-finals si Kuya Lip noong 2021 na Isa Buhay. Kasi nga, yung semis na ni Kuya Jonas, parang Bigay nangingihingoy si Kuya Jonas. Bigay. Entertaining talaga si Kuya Jonas doon sobra. Pero alam mo, hindi pang tournament yung maliit kaya siya nag-finals. Tapos, yung pinupunto naman ni Katana, kaya ka nag-semis kay Ivan, kaya si Klong, kinuntsaba mo Kinuntsaba. mag-bait para may ganung punchline naman na. So, ang ganda ng narrative na pinupunto ni Katana. Talagang, Makati talaga siya. Grabe yun. Grabe yung himay. At na-appreciate ng tao kahit parang late man reaction, pero parang Nagets nila. na pumapasok, putang Nagsisink in ina. na, oo nga, no? Nagsisink in. Shit. Ayun na, ganyan ang finals. Paano ako maniniwala na walang ambagan? Etong mga idol yung support kung si KM kalaban mo na tinutulungan ka pang makaabot sa tuktok. Lamang daw siya sa akin pagdating sa punches. Tama naman ang yung kutob kung titimbangin mo o sa timbangan yung mga magkakatunog. Mga astanggot, mapuputulan lang ng sungay at buntot, papalunok, damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Tangina, apaka-dark ng punchline na yun. Magaling, may ganyan si Katana eh. Kahit sa mga banda niya sa underground, may mga punchline siya na hindi mo alam saan hinugot, tas dark, tas ang lakas talaga, natangina Parang yun yung mga punchline ni Katana na marirealize mo na. Kasi most of the time, Katana nagpapatawa eh. Pero may mga ganyan punchline ni Katana yung magre-remind sa'yo na putang ina, may Hindi mo pwedeng sabihin na nasa Joker side si Katana. May side si Katana na pag pumitik siya ng ganyang punchline, tangina, may kahalagyan ka talaga. Naalala ko yung dati kong ginagawa na ganyan. Yung may mga jokes ako, tas biglang may mga seryosong Punchline. epektibo yan pag ka talaga. Pag more nasa comedic side yung tingin ng tao Oo, mas makate. Mas makate. So, sino ba talaga idol mo, Katan? Damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Grabe yun. Lahat ng nakabangga, pinahandusay ng suntok. Parang bakyaw na pambisaya pa yung kulay ng buhok. Bagong kampiyon ang isa buhay, ako na ang susunod. At uling kampiyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. Call out. Ang gandang call out, no? Sunod na kampiyon ng isang buhay, ako na yung susunod. At huling kampiyon ng isang buhay, Ikaw nang susunod. Tangina mo. Ganda nun. Ang ganda rin, ang gandang matchup din kung sakali ng Katana versus GL. Although, tingin ko medyo maaga pa, pero kung sakali man, sobrang gandang matchup. Sobrang gandang matchup nun. Tsaka, mahilig naman mag-explore si GL dahil hindi niya pa makalaban yung undefeated na isa, may undefeated pa namang bago. Pero sa akin lang Katana versus Raffian muna sana. Isa yan sa pinaka-dream match ko nung pagpasok pa lang nila sa flip top. Nung after ng battle ni Katana kay Mirage sa TIU, tapos may battle si Raffian kay Slack 1 na Battle of the Year candidate. Sabi ko, tangina, Katana versus Raffian, isa sa mga dream match ko ng mga Ruby. Tangina, isang sobrang galing umanggel, na ganyan siya, nadala niya sa jokes, tsaka technical. Isa naman talagang puncher talaga na, tangina, parang ipo mo ako ng chismo. Si Gun Bars. Oo, yun. So, Katana versus Raffian, tapos Katana versus GL, ang gandang matchup nito. Pwede. Tapos na ako, Lip.
Sana may natutunan ka sa akin. Yun lang ang aking minimithi. Ganon kunin panalo sa kaibigan ng hindi hinihingi. Kate. Tangina, kumbaga pang finish him, kumbaga sa Mortal Kombat. Pang niling na coffee, Oo. pang sarado ng kabaong. Ito na ako. Nakatakip na yung kahoy, sige, paako na yung kabaong mo. Pang finish him. Ganda. Ang gandang round 3 ni Katana. Sobrang solid angle-wise, pati kung paano niya nalatag. Yun nga, yung tulad ng sinasabi natin kanina na ang ganda ng latag kasi ni Katana. Ang ganda niya ilatag sa tao na yung mga kaibigan mo, tinutulungan ka para manalo. Nilatag niya sa atin ng ayos bago niya pumunchline ng pumunchline. May premise na yun yung parang nakulang sa round 2 ni Kuya Lip. Oo. So, round 3, ang gandang ender, ang gandang panapos para sa round 3 ni Katana. Anyway, ito na yun. Last round ni Ito magpapasya kung kanino ba ba talaga? talaga? Kanino ba talaga? Akin na lang. Akin na lang yun. Yung panalo, akin na lang. Kiinan to. Round 3. Eto napansin ko lang. Laban niya kay Jengwan sa Gimbalan. Yung buhok niya sakto lang at masasabi na clean cut. After 3 years nagpamohoks, Jong Hilario na hip-hop. Sumunod na taon, nakamanban. Puta, wala pa ring feedback. Ganyan pala yung tamang hairdo para makapasok sa flip-top. Ganyan yung mga tipo ni Enigma. 7 years kang palipat-lipat ng barbershop pati ng channel. Pati hairstyle pinapungsoy para lang swertihin si Master. It means pang karakter ka lang kung babalikan at susumahin kasi kabatch na namin yan kung sa galing siya na humaling. Kasi 34 ka na. Nakapasok ka sa ligas. Oh, tama na to. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa liga sa edad na alanganin. Kakaruki mo pa lang, iaangat na jersey namin. Oh. Mas iconic yung karir kapag may B-side para sa akin at inabot mo sa liga yung batas at Jordan Allen. Pero nakapenetrate na siya. At naging... Nakalaban niya ba si Balakid? Hindi, parang sinasabi niya lang, parang Kung naabutan mo yun. Na active pa sa liga si Balakid at si Batas, parang masolid yung era ng flip-top na yun. Oo, nakalaban ko pares yun. Tinalo ko ni Batas, tinalo ko si Balakid. Hindi ko kasalanan yun kung tinalo ko si Balakid. Wala lang, syempre, putang ina, kasama yun sa notes nung battle rap. Resume ko. May Balakid na Tinalo ko si Balakid. May Balakid na nakaibigan. Tinalo ko si Balakid, tinalo ko si Sak. Pwede na siguro yun. Okay na. Pwede na siguro yun, di ba? Okay na to. Dagdagan natin ang M-site soon. yung batas at Jordan Allen. Pero nakapenetrate na siya. At naging rookie yung Katana. Pero tangina, mas late ka pa sa TV ng Bisaya. Gago. Sobrang late mo, hayop ka. Buti pa yung Soro nung round 1, round 2 pa lang, pumasok na. Pero seryoso, sinumbatan nito si Diyos na pinaaral daw ng tsuhe nung nawala na yung papa. Habang siya, nagtrabaho ng maaga kasi yung pamilya di na kaya. Bakit parang kasalanan niya? Na di kayo parehas ng tadhana. Angle pa ba sinisilip mo o may inggit na yang kasama? Kasi yung bigasan ni Mirage, siniraan niya kahit yung negosyo sagana. Kino-question niya din sa battle pagiging crowd favorite ni Manda. Itsura at panbis ni St. Ice. Issue pa din, walang hiya ka. Mga positibong bagay na sa pilitang binababa niya. Kaya kapuri-puri nga ba yung ginagamit mong sandata? O baka naman hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka? Na-check mo ba yung FB ko? Kasi sa pangangalkal ng buhay, alam natin na hustler to. Concern lang ako sa kanya. Baka habang nagko-commute siya, makita niya, expander ko. Kaya wag mong isisi sa amin yung di mo nalasap, bro. Magrebat ka dun sa magulang mo, wag mo yang i-bar sa harap ko. Estilo niya, saktan daw yung kalaban, ulol, kain ka buhangin. Kung sa kada silip mo ng angle, yung sugat mo mas lumalalim. Ginagamit mo lang yung battle rap sa subliminal mo na pag-amin. Kasi sa napili niyang estilo, tanging niya e-express niya dito mga hinanakit niya sa damdamin. Sa So ganyang... pinapalabas niya yung mga ginagawa mong negative sa iba, ikaw talaga nakakaranas niyan. Or parang kakulangan sa iyan. Kaya Parang kanino, may ganun akong, parang may ganung estilo eh. Na, ay hindi, yung sinabi ko pala kay Pistol yun. Yung angulo ko kay Pistol, okay. Naalala ko na yung parang, Model niya na, baga, yung sinabi kong, lahat yan,
yung ina-angle mo sa kalaban mo, ikaw nakakaranas. Ikaw talaga nakakaranas. Oh, yun. Ay, naalala ko na. Ako nga pala parang ako yung nag-angulo niyan kay Kay Pistol. may ganyan akong angulo kay Pistol. Pero yung sa angle naman ni Kelly Cram, parang ikaw ba, hindi ba mas nakakahakayin niya? Yung alin? Pag yung positive na bagay ng kalaban mo, nagagawa mong negative, nag-flip mo. Okay yun eh. Hindi ba parang mas, kaya nga, yun yung punto ko parang, okay, yung gets ko yung sinasabi ni Kelly Cram na kami na punto niya, kaya mo siya pinupuna kasi wala ka niyan. Oo. Pero- Inggit. Pero in battle rap aspect, hindi ba parang ang mas maganda, ang mas malakas yun kasi yung positive na bagay, tangina napapamukha akong negative. Oh, dahil ayun naman ang battle rap. So para sa akin na lang, medyo may konting butas doon sa ganun. Kasi nga battle rap siya, so kailangan mo i-flip kung ano yung positive, magawa mong negative, mas malakas ka nun pag ganun. Although battle rap nga to, kung napiflip ni Katana yun, bakit hindi naman pwedeng gawin ni Lip Cram na masama yung ginagawa mo? Oo. Yun, battle rap pa rin eh. Battle rap. Atake at paglusob kalaban man ay naligpit, kayakap mo pa rin pagtulog yung puot at inggit. Mas dapat yata laser sword, pangalan netong binitbit, kasi yung sandata niyang panira hinuhugot sa dibdib. Laser sword sa Voltis 5 yun. Ayun, oo. Oh, yung hinuhugot sa dibdib. Yung espada niyang panira hinuhugot sa dibdib. Okay, Katana. Okay. Hinuhugot sa dibdib, tas tawag nyo dyan, Laser sword. Voltis 5 ba o Deimos? Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalala. creativity. Kasi gawain niya, yung positibong enerhiya gagawin niyang negatibo para makasulat ng talata. Oh, yun nga. Habang yung issue ko kay Looney nung nakalaban ko si GL, nagamit ko bilang sandata. Mga positibo, sinisira niya. Creative nga ba tong Katana? Kung mas nagawa kong mapagana kahit mga bagay na sirana. Kaya halukayin mo lang yung buhay ko. Ipakita mo sa akin yung di nyo pa nasisilayan. Sanay akong sarili ay sugatan, alam ko din kung paano yan lunasan. Magaling ka daw sa anggulo, so paano mo mahahanapan yung pagkataong pinagtibay ng lakas ko't kahinaan? Kaya pak tatatakbo, pangwak yung galaw mo, wag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na ako kay Apex at kay Looney. Ano sabi niya? Pader na tong kaharap. Huwag ka nang sumilip sa wall ko. Pader na tong kaharap mo. Tagalogin natin. Huwag ka nang sumilip sa pader ko. Pader na tong kaharap mo. Parang ang double meaning niya sa Dinoble wall. meaning. Sa wall yun sa F. Sa FB. Oo. Pader na tong kaharap mo, na parang matigas na tong Oo. matigas na tong kaharap mo. Pero andito pa rin yung part na may drama burst pa rin siya eh. Pero yun nga, pinupukol niya kasi yun as para sa kalaban Weapon. din. Oh, as weapon. Pak tatatakbo, pangwak yung galaw mo, wag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na ako kay Apex at kay Looney. Lungkot at pagsisisi, mga pinagdaanan ko laban sa estilo mong napili. Nagmistulang si Colossus, pinatibay yung sarili, kaya di tatagos itong Katana kahit ako'y magharakiri. Madali lang manakit kung sa ganyan kayo nasanay. Hindi ganyan ang manapik kung may concern sa bagay-bagay. Yung asunto ng utol mong si Gabi, pwede ko dito yun idamay. Pero kalaban lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung Okay. Eto, parang sinasabi dito ni Lip Cram na hindi ko idadama yung personal na buhay mo dahil di kita kaaway. Dito pumasok sa isip ko eh. Kaaway mo ba si Yang Wan? Mas mabigat yun. Yung ganong angulo. Tapos sinasabi mong, gagawin mo lang ba yun sa kaaway mo? Hindi, parang sinabi mo nga na hindi mo naman kaaway siya. Pero medyo naguguluhan ako doon. Kung tutusin, kaya palang personal din ni Lip Cram dahil may alam siya dito. Pero hindi niya gagawin dahil hindi niya kaaway. Pero ginawa niya kay Yang Wan yun, tapos hindi niya naman kaaway. Gets. Medyo lang, medyo contradicting. Oo. Medyo contradicting yung angle. Na parang, pero sana kung nagbago ka. Kung nagbago na ako eh. At kung consistent na ganun ka na talaga. Oo. Ganun yung atake mo palagi. Oo. Wala eh. Kasi parang may battle ka na ganun ka eh. Di ba? Parang kontra siya sa sinabi mo. lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung talim kapag ubusan na ng bala. Si FPJ nga napanday sa barilyon na kilala. Kaya ka nga nagpaka-pistol at yung sarili dinaya kasi hindi ka din kampante sa pagiging Katana.
Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Ito yun. Ito yung round 3 ni Lip na lumalabas na ako. Oo. Kasi hindi nga siya nagiging epektibo sa pandinig ko. Kaya katana. Katana rin yung trick ko. Ito. Ako yan, isa sa nasilip ko overall. Hindi ko alam parang bilang Butler of fan at bilang MC din. Feeling ko medyo may na yung material ni Kuya Lip. May pagka-burnout na. Parang alam mong hindi yun yung lip cram na lumaban kay MZ eh. Hindi yun yung 100% na lip cram eh. So parang feeling ko, nasabi rin naman ni Kuya Lip dun sa soundcheck niya na parang napagod siyang mag-battle na dito nakita mo mismo yung sinasabi niyang bakit siya pagod kasi hindi na nag-translate sa material niya. Hindi na tulad ng material niya kay Kuya Zayt na talagang putang ina, yung talagang pinaka-overall isang buhay finals. Yung sa ni Kuya Zayt. So, or baka ang taas din ng expectation natin kasi nga yung huling finals niya ganun kalakas. So, kasi hindi niya nabigay ng ganun. So, ayun. Pero 2 and 3 katana ako. pero kung gano'n sinasabi ni Lip na napagod siya, ngayon ka pa ba mapapagod? Yun nga, parang ang hirap niyang timbangin, no? Na finals to, na parang hirap. Ngayon ka mapapagod tas finals, so ang hirap niyang timbangin, ang hirap niyang Ngayon ka pa mapapagod. Pero yun nga, mas angle-wise, kita mo naman, di ba, nag-sink in yung angulo ni Katana. ni Katana. Na-appreciate nila na, tangina, finish him. Although kay Lip Cram, consistency pa rin, pero hindi siya hindi siya brutal na pamatay, alam mo yun. So 2 and 3, Katana ako. Yung 1 malinaw naman na Lip Cram, pero yung 2 and 3 malinaw din na Katana. So Katana nga, Katana. Katana nga to. Pakinggan natin yung pakinggan natin yung mga hurado. Kailangan pa ba ng opinion nila o okay na yung opinion natin? Okay na. Okay na. Okay na ako. Kasi, malinaw naman na Katana siya. So pakinggan lang natin yung pag-announce ng kampyonato. Hindi ko kasi napanood ng live to. Hirap na tao. Sa'yo na to. Sa'yo na to. Left up, round 16, day 2, isa buhay finals, Lip Cram versus Katana, maging ba kayo isang beses para sa kanilang dalawa? Pinilit pa ni Enigma sumigaw. May sasabihin nga mula kay Arik. Pasensya na ulit, nagbawas talaga ako ng yosi at nagreserba ng boses. Sadyang sa dami lang nakausap sa 3 araw, naubusan pa rin. Kaya, pasensya na. Ito na lang. Siyempre, salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa buong liga, live at online sa loob ng napakaraming taon, sa loob ng buong taon na to. Sa buong isabuhay, hindi lang dito, kundi sa lahat ng mga battles na nangyari, sa buong Flip Top staff, Flip Top crew, sa lahat ng mga brand partners, palakpakan nyo sarili nyo lahat ng mga bumiyahe. Pero ang boto ng hurado, 4-3! Magingay! Para kay Katana! Hindi ko nasaksihan ng live eh. Lumabas na ako, dami na kasing tao na alabas. Nung time na, nandun ako sa gilid. Oo. Nandun ako sa gilid dun sa Kinachat na kita, dito na kami. Alam mo, ikaw? Pinas. Isa lang. Pero may panghihinayang pa rin niya kay Lip Cram. Meron pa din. Kasi Meron yan. pangalawang finals niya na. Isa na lang. Ang historic ng run ni Katana. Bilang champion na 8-0 Oo. na second year mo sa flip top ng isa buhay ka. Sobrang historic nun, sobrang bibihiray na nakakagawa ng ganong klaseng yung hulay si Kuya Mot pa. Hindi natin alam kung may susunod pa ba sa ganong Oo, mahirap. Sobrang hirap. Mahirap yung undefeated na. Anyway, Congrats. congrats Katana, congrats din kay Lip Cram. Pero malinaw para sa atin, dalawa, sa amin na. Hindi naman porket pinili namin ayun din yung pinili yung opinion. May kanya-kanya tayong opinion. Nire-respeto namin kung Lip Cram yung napili nyo sa kahit ano man. Pero base sa amin to, hindi kami ang pinakahurado sa buong mundo. Nagkataon lang na meron kaming sariling opinion. Katana kami 2 and 3. Congrats. Maraming salamat.
Maraming salamat, Luminous. Meron ka pa bang gustong batiin? Ayun, Killions. Salamat pala. Ay, salamat, Killion, syempre. Ah, Lift up shirt. Yun, ano pa? Yun, follow nyo lang ako sa page ko, Luminous Renzi. Pulo 2026. Yes, Pulo. Papahinga lang kami ng konti, ng saglit. Tapos, bakbak ulit tayo sa 2026. Kita-kits tayo sa Pulo HQ palagi. Yun Yes. Dayo Podcast, pasensya na kayo, wala akong upload ngayong late December kasi nagkasakit ako. Ayoko na lang sabihin kung anong sakit. Kaya tingnan, kung makikita nyo, sobrang laki ng pinayat ko. Yun. Next year, bawi tayo January, and then may mga bago akong gagawing content. Yung mga jokes battle, isa pang podcast, kasama sila Luminous. Abangan nyo yan. Yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo palagi at peace out, peace out.